Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of James, aklat po ng Santiago, chapter 4, verses 2 and 3. Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Prayer, Promises, and Motives. Part 2 po itong pag-aaral natin yesterday. At sa Bible po, may binabanggit po ritong dahilan kung bakit po karamihan sa atin ay hindi tumatanggap mula sa Diyos. Kadalasan po mali ang ating motibo. Pero bago po natin i-explore po yung motives natin sa pananalangin, gusto ko pong madiskubre ninyo yung kapangyarihan ng pananalangin. Alam niyo po, nung ako po'y bagong born again, isa po sa memory verse ko yung Jeremiah 33:3. At ang sabi po dyan, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Matagal ko pong pinanghawakan itong verse na ito sa aking buhay at ang dami ko pong miracles na na-witness because of this verse. Naranasan ko pong ang buhay ko'y pagpalain ng Diyos, gumaling ako sa aking mga karamdaman at higit sa lahat na experience kong mag-breakthrough po sa buhay. Yung mga dating mga gawi na mali na hindi ko kayang talunin ay napagtagumpayan ko dahil po sa pananalangin. Ngayon, gaano po ba kahalaga ang motibo sa pananalangin? Kung maalala niyo po sa Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi diyan, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So napakahalaga po kasi na makita natin na pagkalalapit po tayo sa Diyos, tama po yung ating puso. Kailangan meron po tayong boldness or confidence. So bakit tayo merong boldness and confidence, Pastor? Kasi lumalapit po tayo sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman dahil sa ating sariling husay o galing. Tinidinig tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Kung naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 16 verse 23, sa araw na yon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin, pakatandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So ito po yung pinanghahawakan natin, yung pong pangalan ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 14, therefore since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. So kaya tayo bold sa paglapit natin sa Diyos dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil alam natin meron tayong relasyon sa Diyos sa pamamagitan niya. At yung pangalan niya ang ating pong sandigan sa pananalangin. Kaya tayo dinidinig ng Diyos dahil sa kanyang pangalan. Masusumpungan po natin yung grace and mercy na ino-offer ng Diyos dahil sa kanyang pangalan. Pangalawa, mapapansin niyo po sa 1 John chapter 5 verse 14, ito po ang sinasabi, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So dito po napakahalaga na alam dapat natin ang kalooban ng Panginoon. So nasaan po ba ang kalooban ng Panginoon? Nasa Kanyang mga salita. Pero bukod pa dyan, mapapansin niyo po, sa pananalangin po natin, hindi lamang po salita ang nananalangin sa atin. Mahalaga po yung ating buhay. Actually, yung buhay natin dapat po nananalangin yan 24/7. Kasi pwedeng manalangin tayo sa salita, pero yung buhay natin ay hindi tama sa harap ng Diyos. Kaya sabi po sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. So bakit sinabi ito ni Apostle James? Kasi sa James chapter 4 verse 3, ang sabi po dyan,
humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Yung pala, pag mali po ang motives natin sa pananalangin, hindi po yan diringgin ng Diyos. Ano po, kumbaga, napakahalaga na manalangin tayo in accordance to God's will. Kasi sabi po, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So, pwede kasi yun na kaibigan tayo ng sanlibutan eh. Ano po, ika nga, namumuhay tayo outside the will of God, pero nagpipray tayo. Ang mahalaga po yung buhay natin, ang nananalangin, sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tandaan niyo po yun, ano po, mahalaga yung ating buhay. Panghuli, napakahalaga po na-acknowledge natin yung grace ng Lord. Sabihin natin sa Kanya yung ating helplessness, yung ating mga worries and fears. Yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay-bagay na meron po tayo sa araw-araw. Ano po, at huwag tayong mag-alala ng labis. Ang sabi ng Biblia sa Philippians chapter 4, verse 6, kailangan i-present natin yung ating request sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Hindi po masama kung sasabihin mo sa Lord yung mga problema mo, kapatid. In fact, ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Kasi alam naman ng Lord yung ating mga kahinaan eh. Kailangan lang aminin natin. At dun po siya kikilos. Ano po, ipapahayag niya yung kanyang kapangyarihan. Kaya alam niyo po, napakahalaga po ng sincere at honest na prayer. Magpakatotoo po tayo sa harap ng Diyos. Kasi alam ng Diyos yung kalagayan po ng ating puso. So, maging totoo po tayo kung ano yung nararamdaman natin, ano yung kinatatakutan natin, ano yung nagpapahina sa ating kalooban. Sabihin natin yan sa Diyos. At tapat ang Diyos, tutulungan tayo sa panahon ng ating kahinaan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli pinaalala mo sa amin na napakaganda po ng mga pangako masusumpungan namin sa pananalangin. Pero i-check mo po yung aming motibo, Panginoon. Maaring sa aming pananalangin ay hindi na napaparangalan ng Panginoong Jesus. At humihingi na lamang kami dahil sa sarili naming kagustuhan. Patawarin mo kami. At dalangin ko rin, Panginoon, na yung buhay po namin ang totoong manalangin. Hindi kami maging kaibigan ng sanlibutan, kundi dapat po, Panginoon, ang buhay namin ay lumalakad sang-ayon sa iyong kalooban. At turuan mo rin kami, Panginoon, na huwag mabalisa, huwag matakot, huwag mag-alinlangan. Aminin namin yung aming mga kahinaan nang sa ganoon, ang iyo pong biyaya ay kumilos sa aming buhay. Po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.